Mahalaga ang anumang malaking koleksyon ng mga aklat, larawan, dokumento at mga alaala mula sa kasaysayan. Isang halimbawa nito ay ang Lopez Rizal Bantug Collection na nakalagak sa library ng De La Salle University. Ang kabuuang ulat mula kay Xiao Chua sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Showtime! Binabati ko ang mga pinsan kong sina Carlo at Camille Briones Manlutak na nagdiwang ng kanilang mga kaarawan noong isang linggo. Sabi nila, marami raw talento ang ating national hero na si Jose Rizal, liban sa pag-awit. Ngunit may ebidensya bang nagsasabi na mahilig siya sa musika? Ang aklatan ng pamantasang De La Salle, Maynila ay naglalaman ng 381 na mga aklat, maging ang mga mahalagang dokumento ng ilang prominenteng mga tao tulad ni Brother Andrew Gonzales, mga Senador Lorenzo Tañada at Jose Diokno, Peca Galiaga, Jose Javier Reyes, Doreen Fernandez, historiador na si Sio Salazar at marami pang iba. Gayon din ang mga palayok na ginawa pa ng ating mga ninuno bago dumating ang mga Espanyol. Ngunit, lingid sa kalaman ng marami, bahagi ng mga koleksyon nito ang aklatan ni Asuncion Lopez Bantug. Ha? Who's that? Pokemon! Siya lang naman ang anak ni Dr. Leoncio Lopez Rizal na pamangkin naman ng ating pambansang bayani na si Gat Dr. Jose Rizal. Sa makatwid, lolo talaga niya si Rizal. Sumali siya sa Commonwealth Biography Contest para kay Rizal at nagwagi bilang honorable mention kasama ng tanyag na historiador na si Carlos Quirino. Sa kakatanong ng mga anak ukol sa kanilang sikat na lolo, inilathala niya sa wakas ang kanyang Lolo Jose, an intimate portrait of Rizal, na hitik sa mga kwento ng pamilya mismo na bumubuhay kay Rizal sa bawat pahina nito. Ang kanyang ama naman na si Dr. Leoncio ay bahagi ng Jose Rizal National Centennial Commission, kaya ang kanyang koleksyon ng mga aklat o mga bayani ay hindi matatawaran. Lalo na ang isang orihinal na manuskrito ng isang akdang isinali sa Patimpalak para sa sentenaryo noong 1961 mula sa isang nagtatago sa pangalang Aris. Ito pala ang the first Filipino na nagwaging autor at diplomat na si Leon Maria Guerrero. Noong buwan ng 150th birthday ni Rizal, itinampok ko sa isang eksibisyon ang mga importanteng aklat ng Lopez Rizal Bantug Collection sa DLSU Library na kinabibilangan ng isang orihinal na sipi ng encyclopediang Historia Universal ni Cesare Cantu na sinasabing nakuha ng batang si Rizal sa pamamagitan ng panliling lang sa kanyang ama na kailangan niya ito sa klase. Marahil ganitong kopya, kung hindi man, ito mismo ang kopyang pagmamayari ni Pepe. Bahagi ng koleksyon Bantug ang ilang mga alaala mula sa pamilya Rizal, lalo na ang isang flute na pagmamayari mismo ni Rizal. Si Rizal ay nagtangkang mag-compose ng ilang awitin tulad ng Canto del Viajero, Canto Patriotico de Maria Clara at Himno at Talisay. Sa isang larawan, makikita si Rizal na tila nagsasaya kasama ng kanyang nakakosplay ng mga barkada, nakasombrerong Romanong sundalo at nagpaplauta. Ang koleksyon at ang buong aklatan ay ililipat na sa bago nitong lokasyon sa Hall ng DLSU Manila. Ebidensya ang plauta sa koleksyong Lopez Rizal Bantug na si Rizal ay hindi lamang isang matigas na muka sa piso, kundi taong-tao na marunong magsaya. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.